Yes guys, welcome back. It's me, Trip Nicolas. So again, isang quick unboxing ulit tayo for today. I-share ko sa inyo to. By the way, it is not gadget, no? Ano to, parang ginagamit siya usually sa live streaming, podcasting, sa audio recording, and so on. So i-share ko sa inyo to kasi even me, parang hirap akong maghanap ng videos nito even before. Yung mga reviews, siguro kasi bago pa lang siya. Actually, na-release siya last October 1, 2024. So, kaya medyo hindi pa ganun kadami yung videos niya. But again, isang short unboxing lang to. For the sake of sa mga naghahanap ng unboxing and review. Later on siguro, tsaka ko pala review kasi first time ko palang magkaroon nitong ganitong klaseng tawag dito, stuff or tools using sa recording and streaming. And guys, before, I'm doing live streaming way back 2019, but hindi ito yung gamit ko. I'm using a mixer, which is Yamaha. So, but now, para maiba naman, so, tatry natin to. So, huwag na natin patagalin pa. Ano nga pa to? So, let's find out. Oops, teka. Hindi kompleto yung ikot natin kasi medyo masikip kaya yun, hindi tayo makatalon, hindi tayo makiikot. Well, anyways, nandito na sa harapan ko yung i-unbox natin. But before that, again, disclaimer lang, no? I just wanted to emphasize that hindi ako audio engineer, sound engineer, or whatever. Hindi ako sound expert. So, ano lang ako, listener, music lover lang ako. Kasi, alam nyo naman, pagka tamang mag-isa lang tayo, isang bagay lang yung hindi nang iiwan, which is yung music. Charot! Joke lang. So, yun, music lover lang tayo. Wala tayong kahit anong aral or whatever, as in even before. Love ko talaga yung music. So, nagre-remix sometimes pagka naisipan. But most of the time, listener lang. So, okay. Anong pa ba hinihintay natin? Nandito na siya sa harapan natin. Ito siya. So, bali, na-purchase ko sa Amazon. Medyo matagal lang yung delivery. Kasi inabot ng for how many days? Kasi sa Amazon, Germany ko siya na-purchase. Kasi here, dito sa amin, locally, wala pa siya. Kaya, ito siya. So, 5 days kung saan siya nakarating. Actually, parang medyo lamog-lamog na yung kahoy niya. But it doesn't matter. The most important thing is kung ano yung nasa loob. Sana hindi siya na-apektuhan or na-damage. So again, pinriority ko to kasi gusto ko mas mabilis. And then para ma-set up ko na rin siya as soon as possible. Okay? So shout out Amazon. Thank you. And then sa courier. So sa DHL, shout out sa inyo. So maraming salamat. At least nakarating na mas maaga sa akin. So ano nga ba to? Umpisahan natin. So yon. But before that, ito. Share natin. Amazon. Yan. Di ba? So, yep. Hinihintay. Nasaan yung Leatherman natin? Uno, dos, tres. Yep. Wow. So, ito siya. SSL 2 Plus MK2. So, actually, wait lang. Dito ka muna, ha? Hindi ko maitapon, guys, kasi tatamahin yung lights. So, again, ito siya. So, buong-buo siya. Oh, and then, silyadong-silyado siya. Grabe. So, never been kissed, never been touched, never been opened. But totally damaged. Charot. So, joke lang yun. So, ano siya? Ito siya. Kita? Yep, ayan. Medyo takpan natin yung screen. Ayan. Di ba? Okay siya. So, ayan siya. So, SSL 2 Plus MK2. So, bali siya yung pinakamodelo. Yung predecessor nito is SSL 2 MK2 lang siya. Walang plus. But ito, meron siyang plus. Ayan. Plus. So, the reason why behind that, kung bakit in-order ko to,
is just because kasi gaya ng sinabi ko, first time lang ako sa sa audio interface. Ito yung first time kong mag-purchase ito. Kaya ang sabi ko, before I'm using, na-mention ko before, I'm using a mixer which is AOG 03. So yun yung ginagamit ko before sa live streaming, and then sa minsan yun lang mostly and then sa sounds, siyang ginagamit ko, maliit lang siya. But after a few months, nag-upgrade ako from maliit to malaki. So 16 channel na Yamaha pa rin yung binili ko. But the thing is, masyado siyang bulky, kaya sabi ko parang mas okay ko, try ko naman itong audio interface, which is yung pinaka-model na nga. Actually, tatlo tong pinamilian ko na to. Scarlett Focusrite, and then yung Volt, and then ito yung pinaka-huli. But ang dami kong mga article na nabasa about dito, yun, mga positive reviews. So kaya I go for it. So SSL 2 Plus K2. So 4 months ago, na-release siya. 5 months, October 1, 2024, na-release siya. So 5 months pa lang. Actually, 5 months niya today. Parang, ano yun, it was an accident, or tuwing mag-unbox ako is anniversary. I remember before, mina-unbox ako, first anniversary din niya. So ngayon, 5 months anniversary nitong SSL. So far, wala pa akong nakikitang mga magaganda. Wala pa akong nakikitang masyadong review nito. Especially mga from Philippines, wala pa akong nakikita. So I think ako pa lang. Sana, ewan natin. So yun. And then again, silyado siya. Talagang tayo yung mag-o-open, magbubukas. So ano pang hinihintay natin? Isahan natin to. Huwag na natin patagalin pa. Okay? So ito na siya. Wow! Wow na wow, pack na pack. So grabe. Itsura pa lang ng box, and then pag open ko pa lang, kumbaga mafe-feel niyo na yung moments, yung yung pagiging niya, matindi or malupit. Okay? So by the way, ito yung ito siya. Natatakpan yung mukha natin, dapat hindi matakpan yun siya. Di ba? Okay ba siya? So again, the moment of truth, tatanggalin na natin sa case. So ano yung mga nasa box niya? So first thing first is ito, cable, which is USB and then USB-C, and then I think meron siyang adapter. Tanggalin natin yung adapter niya. Yep, USB-C to USB-C, and then meron siyang adapter na USB 3.0 I think. No, it's USB lang. And dyan ka muna. Ayan. And then of course, user manual. User manual lang siya, tapos scan siya. Yan lang siya. And then, dyan ka. And that's it, yun lang. And then, makikita mo talaga. Grabe yung pagkaka-imprenta ng niya. Ayan parang nagre-reflect siya sa lights. Yung pagkaka-imprenta ng pangalan niya is okay sa all right. So, yun. Dyan ka muna. Hindi pala pwede. Tatamaan yung lights natin. Well, anyways, so far, ito pa lang yung nandun. So, and then, ito pa siya. Grabe, ang cute niya. Ang ganda niya. So, pagka nahawakan niya, naka-plastic pa lang, okay na siya. Ang ganda talaga niya. Okay sa all right. Talagang quality siya. So, pagka napihit niyo siya, so wala siyang kahit anong parang, yung gap. Wala siyang kahit Smooth na smooth yung button niya. So yun guys, by the way nga pala, usually kung mapapansin nyo, makikita nyo yung may mga audio interface sa mga home recording, streaming, podcasting. So ito yung ginagamit nila. And then dito, mapapansin nyo naman dito, meron siyang dalawang slot din, dalawang hole, which is para naman yun sa headphone. So usually before, yung predecessor niya, isa lang yung headphone niya. So kung dalawa kayong gustong makinig, like for example, yung naka-monitor tapos yung kumakanta or yung singer, so pwede kayong makinig simultaneously. So before is ginagamitan ng speaker, isa lang kasi. Isa lang yung slot. But now, dalawa na siya. Pwede kayong makinig both or sabay. So ito yung apat na dito sa harapan. So and then malinis siya, lalo pagka nagsa-sounds ka lang, pagka nagre-remix ka lang ng music or nagre-recording. So malinis lang siya. So dito naman sa harapan,
Hindi ko masyado nakikita. So mapapansin natin meron siyang ano dito. Meron siyang 4K button dito. So itong 4K na to actually hindi ako masyadong familiar dito sa 4K, to be honest, no? As I mentioned, hindi naman ako sound engineer. So ito lang yung first time na gagamit ako nito. So kaya hindi ako masyadong familiar. So to those people na para saan nga ba itong 4K na to, please comment down below para naman ma-share natin kung ano siya, kung para saan siya or what. And then ito, meron siyang gain dito, which is ito. Yung kulay pulang knob. So syempre of course yung gain is high and low. But ito lang alam ko dito, isang button dito which is yung 48 volts. So actually even sa mixer, especially I'm using condenser microphone. Once na gumamit ka ng condenser microphone, ano siya? Kailangan mong iyon yung phantom power niya. So para ma-drive yun ng maayos kasi kailangan yun ng volts eh. Not like yung dynamic microphone, kahit walang 48 volts is gumagana siya. Yun ang difference yung dalawa. But the rest ito, hindi ko na sila alam. So that's why. And then pag chinek natin yung ano niya, yung knob niya, smooth na smooth. Nakikita niyo ba guys? Yung knob niya is smooth na smooth. So yun, ang sarap pihitin, talagang quality siya. So and then meron tayong malaking knob dito. So I think ito yung sa monitor, yung high and low. Kung gusto nating malakas or mahina, left and right lang siya. Yan, meron siyang high and low. Ayan. Yep. Ayan, sa likod. Before, yung predecessor niya, ano lang siya, dito muna tayo. Tama ba? Dito muna tayo. Ito yung USB power niya. Dito mo i-insert yung USB. Dito. Ayan. And then meron siyang rito, MIDI player. Kung meron kang MIDI piano, yung mga drums, yung mga beat and so on, yung mga effects. So pwede mo siyang dito insert. Yung predecessor niya is I think wala siyang MIDI, yung MK2 lang. Wala siyang MIDI. And the most important thing is yung monitor niya. Mapapansin mo, monitor niya. Ito yung monitor niya. Meron siyang 4 na output. So aside dun sa studio monitor na left and right, pwede mo siyang dagdagan dito. Kaya 4 na siya. Yung predecessor niya, wala din siya. Yung isa sa difference niya. And what else ito? Yung out niya. Tama? Input niya. So combo siya. Pwede siyang TRS, pwede siyang XLR, and so on. So ito na siya. Yung mic, di ba? So ito yung input niya. So yan yung likod niya. So yun, gusto ko lang i-share isa sa mga, and then actually maraming mga bagong features too eh. So yung isa is high dynamic range, and then what else? And ayun nga pala guys regarding sa compatibility nito, so compatible siya sa Windows and Mac OS. So hindi siya yung kagaya nung usually naman lahat ng interface is compatible. So ang problem lang is kailangan mo mag-install ng driver. I think ito hindi na, so plug and play siya sa Mac since I'm using a Logic Pro, so I think compatible naman siya. Again, may magtatanong saan ko gagamitin to. I'm sure. Actually, meron po akong na-purchase, share ko lang meron lang po akong na-purchase na speaker since 2020. Hindi ko pa po siya nagagamit or nalalabas because I'm using Bose speaker, left and right. But now, ilalabas ko siguro sooner or later yung na-purchase kong speaker. But don't worry, share ko din sa inyo, i-unbox natin yan para mas okay din sa setup natin to at the same. So, yun, again, that's it for today. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa manually upload ko. And yun, maraming salamat po ulit. Again, see you later. Bye! Even if you try